Nakakita ang mangingisda ng isang inaanod na bata na nakasakay sa isang balsa habang siya ay nangingisda isang araw. Pero nang malaman niya ang kwento ng batang ito, ay kinilabutan siya at hindi makahinga. Pagod na umuwi sa bahay ang businessman na si Harry matapos ang halos 24 oras niyang pagtatrabaho. Sa ngayon ay lumalugo niya ng business. Halos wala na nga siyang oras para sa kanyang pamilya dahil sa dami niyang mga tao na minamanage. Talaga namang sakit ito sa ulo para sa kanya. At pangarap niya mang maging mayaman simula pa noong una, pero hindi niya naman pinangarap ang maubos ng oras niya dahil lamang sa pagtatrabaho. Mahal na mahal niya ang kanyang pamilya, lalo na ang kanyang anak na nasa 3 taong gulang pa lamang na si Peter. Pagod na pagod man galing sa kanyang pagtatrabaho ay agad niyang pinuntahan ang kwarto ng kanyang asawa, katabi ang 3 taong gulang nilang anak, upang kamustahin ito. "Mahal, kauuwi ko lang, kumusta kayo dito?" Wika ng lalaki habang nakahawak sa may pinto, na tila ba'y kinakabahan siya na makita siya ng kanyang asawa. Pakiramdam niya kasi ay napakalaking kasalanan ang nagagawa niya sa tuwing nagkukulang siya ng oras para sa kanyang binobuong pamilya. Nakahiga naman sa malaking kama si Shirley habang malamig ang temperatura sa loob ng kwarto dahil sa mamahaling aircon inverter na naka-install doon. Tinignan siya ni Shirley na puno ng pag-aalala. "Nandyan ka na pala, Harry. Dapat nag-text ka man lang na kinabukasan ka pa pala uuwi. Hinintay ka pa naman namin ng anak mo kagabi." Sagot nito sa kanyang asawa. Napalungkot naman ang ekspresyon sa mukha ni Harry. Dahan-dahan siyang lumapit at umupo sa kama, sabay hawak sa kamay ng kanyang asawa. "Nagulat nga rin ako, mahal. Hindi ko akalain na tatagal lang. Halos 24 oras yung pagtatrabaho ko kagabi. Ang buong akala ko rin matatapos ko yun pagkasapit ng gabi, pero ang daming mga demand ng mga kliyente namin. Ang daming mga supply ang kailangan i-deliver dun sa mga franchisee. Pasensya na talaga kayo. Ayoko nang gumawa ng rason. Pasensya na talaga, mahal." Wika ng lalaki habang mahigpit na hinahawakan ng kamay ni Shirley. Pero kahit na ganoon ay pilit naman siyang iniintindi ng babae. Alam naman niya na ginagawa ito ni Harry para sa kanila at sa kanyang pamilya. "Huwag kang manghingi ng tawad, Harry. Naiintindihan naman kita. Natatakot lang ako na baka lumaki tong anak nating si Peter nang hindi ka nakikilala kasi lagi kang wala dito sa bahay. Yung mga nakakalaro niya, yung mga yaya at guard niya. Nakakalungkot naman para sa bata." Saad ni Shirley habang inihimas ang buhok ng tulog niyang anak. Nilapitan at tinignan naman ni Harry ang mukha ng kanyang anak. Talaga namang inspirasyon niya si Peter sa lahat ng kanyang mga ginagawa at mahal na mahal niya ang bata. Hinalikan niya ang pisngi nito at niyakap ang bata sabay hingi ng pagpapatawad dito. "Pasensya ka na, anak, ha? Laging busy si Daddy. Lagi na lang akong nasa trabaho. Huwag kang mag-alala, anak. Magbibigay ako ng oras sa inyo ng mami mo. Sa sunod na linggo, di ako magtatrabaho. Ipapaubaya ko sa lahat ng mga tauhan ko yung mga trabaho. Pangako yan." Saad ni Harry, sabay halik sa kanyang asawa na si Shirley. "Sige na, mahal, dito na lang muna ako matutulog para kahit papaano makasama ko pa rin kayo." Dagdag pa nito. Patulog pa lamang si Harry sa kabila ng katotohanan na nagsisimula pa lamang umangat ang araw. Nakasanayan naman na ni Shirley ang pagkabisi ng kanyang asawa dahil noong wala pa silang anak ay laging naghihintay si Shirley ng buong araw para lamang makasama ang kanyang asawa. Ang nagpapagaan lamang sa loob niya noong mga panahong ito ay hindi sundalo ang asawa niya at sigurado siyang makakauwi ito ng ligtas kahit gaano pa ito ka-late na umuwi. Pero talaga namang nagbago ang lahat. Lahat ng paniniwala at lahat ng nasa utak ni Shirley noong nagkaanak na sila ni Harry. Matagal naman na talaga nilang pinaplano ang magkaanak, lalong-lalo na para sa lalaking si Harry. Pero ito rin pala ang magiging rason para lalong mawalan ng oras si Harry para sa kanyang binubuong pamilya. Tila ba ay na-pressure kasi ang lalaki na baka ay hindi niya maibigay ang maganda at maalwang buhay sa kanyang anak. Kaya naman, sobra siyang magtrabaho at halos dinoble niya pa nga ang kanyang sipag para lamang maibigay ang pangangailangan ng kanyang pamilya. Hanggang sa umabot nga sa sukdulan
at tila ba ay sumusobra na si Harry. Kaya naman ilang beses na silang nag-uusap ni Shirley na kung papaanong ayos naman na ang kanilang buhay. Sakto naman na ang sapat sa kanila noon at hindi na nila kailangan pang maging sobrang yaman. Pero hindi din naman niya masisisi ang kanyang asawa. Lumaki kasi sa hirap si Harry na kung saan isang kahig isang tuka lamang ang kinagisnan niyang buhay. Magsasaka ang tatay niya sa Thailand habang ang nanay niya naman ay walang trabaho. Kaya naman sariling sikap si Harry para lamang makapag-aral ng high school hanggang sa kolehiyo. At ito ang buhay na ayaw niya nang iparana sa kanyang magiging anak at sa bobuuin niyang pamilya. Bilang isang mabuting asawa si Shirley, umalis siya sa pagtatrabaho niya bilang isang guro para lamang masuportahan ang ginagawa ng kanyang asawa. At nang sa gayon ay naroon siya palagi para sa panganay nilang anak. Kaya naman isang hapon, habang naghahapunan sila, ay hindi na nga magawang tignan pa ni Harry ang mukha ng kanyang asawa. Sa loob kasi ng ilang taon nilang relasyon, para bang si Shirley lagi ang nagsasakripisyo at umiintindi sa kanya. Kailangan ko makabawi sa asawa ko. Hindi pwedeng masanay siya sa ganito. Wika ni Harry sa kanyang isipan habang inihahanda naman ni Shirley ang kanilang makakain. Shirley, hindi ka ba nagsasawa sa akin? Tanong ni Harry habang hindi pa rin siya makatitig sa mukha ng asawa niya. Naguluhan naman ang babae sa kanyang katanungan. Anong ibig mong sabihin, Harry? Hindi kita maintindihan. Wika ng babae na talaga namang walang ka-idea sa kung ano ang sinasabi ng asawa niya. Kasi parang lagi ka na lang nagsasakripisyo para sa pamilya natin. Nitong nakaraan, umuwi na naman ako ng umaga. Hindi ko na naman kayo nakasama. Aanhin natin yung pera kung hindi ko naman na ibibigay at nagagampanan yung tungkulin ko bilang haligi ng tahanan na to. Shirley, hinawakan ni Harry ang kamay ng kanyang asawa. Sobrang nakokonsensya na ako sa ginagawa ko sa inyo. Puro na lang trabaho at puro na lang pera ang inaatupag ko. Kailan ba ako totoong makakabawi sa inyo? Kailan ko ba mabibitawan yung mga material na bagay na to? Alam ko na kapag lumaki yung anak nating si Peter, hindi ko na maibabalik yung panahon. Kaya Shirley, tulungan mo ko. Tulungan mo ko na mabigyan pa kayo ng oras. Pinapangako ko na babawi ako sa inyo. Pinapangako ko, Shirley. Tila ba'y namumugto na ang mga mata ni Harry habang nakikiusap siya sa kanyang asawa. Pinakalma naman siya ni Shirley at pinatahan. Mahal, ano ba? Alam ko naman na ginagawa mo to para sa pamilya natin, di ba? At bukod dun, kahit papaano naman nagbibigay ka ng oras para sa amin. Kapag may kaarawan ako o kaarawan ng anak mo ay naroon ka pa rin naman. Huwag kang mag-alala. Unti-unti ring gagaan ang lahat. Luluwag din ang sitwasyon at kapag nangyari yon, makakasama ka na namin sa maraming mga pagkakataon. Hindi ko naman gusto na mag-alala ka ng ganyan. Pinoproblema mo na nga di ba yung negosyo? Ako nang bahala dito sa tahanan natin. At pinangako mo na rin naman na makakabawi ka. Sa susunod na linggo, hindi ba aalis tayo? Kasama yung anak natin? Siguradong malaking tsansa yon para lalo pang mapagtibay yung relasyon natin. Ngiting wika ni Shirley habang dahan-dahan naniyayakap ang pinakamamahal niyang asawa. Wala namang magawa si Harry kundi humikbi na lamang habang nakayakap sa bisig ng kanyang asawa. Maya-maya pa ay biglang tumunog ang kanyang cellphone. May tumatawag na hindi niya kilalang numero. Kaya naman nagpaalam muna siya kay Shirley na sasagutin ng tawag. Pero nang marinig niya ang sinabi ng kausap niya sa telepono, ay agad siyang napatayo at dumiretso sa likod ng kanilang bahay. Sino ka? Bakit ka tumatawag sa akin? Nang gagalaiting wika ni Harry. Harry. Sigurado kang hindi mo ako nakikilala? Isa lang naman ako sa mga kumpanyang inagrabyado mo dahil sa negosyo mo. Dahil sa'yo bumabagsak yung sales namin. Kaya kung mahal mo pa yung buhay mo, at kung mahal mo pa yung buhay ng batang si Peter, at maging ng buong pamilya mo, itigil mo na yung mga operasyon mo. Huwag ka nang makisali sa teritoryo ko, hindi ka kailangan doon. At kung magpupumilit ka pa rin, tignan natin kung gaano kalala ang pwedeng mangyari sa inyo. Pananakot ng kausap niya sa kabilang linya,
Pero bago pa man makapagsalita pa si Harry ay agad nitong binaba ang tawag. Wala nang nagawa si Harry kundi mahigpit na lang nahawakan ng kanyang telepono. Gusto niya itong ihagis dahil sa panggagalaiti. Hindi naman niya pwedeng bitawan na lamang ang kanyang negosyo ng ganun-ganun lamang. Ilang taon niya itong binuo at pinalaki. Pero ngayon nga ay maduming laro na ang gusto ng kanyang mga kalaban sa negosyo. Hindi niya alam kung ano ang kanyang gagawin. Pero isa lang ang malinaw para sa kanya. Mas mahalaga ang kahit na anong material na bagay para sa buhay ng kanyang pamilya. Maya-maya pa ay lumabas ng bahay si Shirley habang hinahanap ang kanyang asawa. At nang makita niya ito sa likod ng kanilang bahay ay agad niya itong nilapitan. Mahal? Okay ka lang ba? May problema ba? Parang masama yata yung pakiramdam mo. Pag-aalalang tanong ng babae habang buhat-buhat ang 3 taong gulang nilang anak na si Peter. Nanlaki naman ang mga mata ni Harry nang makita niya ang kanyang asawa at anak. Hindi niya kayang isugal ang buhay ng mga ito. Habang tinititigan niya si Shirley na naguguluhan pa rin at ang anak niya na nakangiti sa kanya. Tila ba ay naliwanagan na siya sa kung ano ang dapat niyang gawin. Kung bibitawan niya kasi ang negosyo at operasyon niya sa syudad, totoong bababa ang kanyang kinikita. Pero kasabay nun ay magkakaroon na rin siya ng maraming oras pa para sa kanyang pamilya. Wala mahal, may problema lang sa opisina pero huwag mo nang intindihin. Dito na lang muna ako sa bahay hanggang mamayang gabi. Mga 6:00 pupunta ako dun sa opisina para resolbahin yung problema. Manood kayo muna tayo ng movie. Pag-aaya ni Harry habang tinatago ang kalungkutan at pangangamba na kanyang nararamdaman. Ngunit pilit man itong itago ng lalaki, nararamdaman din naman ni Shirley na para bang may kakaiba sa kinikilos ng kanyang asawa. Pero pinagsawalang bahala na lamang ito. Muli silang bumalik sa bahay at pinagpatuloy ang kanilang pagkekwentuhan. Saan mo ba gustong pumunta, mahal? Ang bala ko kasi magbakasyon tayo sa Hawaii. Alam ko naman na medyo mahal yung magagastos natin pag doon tayo pumunta. Pero sigurado ako na hindi natin malilimutan yung magiging karanasan natin doon. Pagbabalita ni Harry. Tumawa naman si Shirley. Sigurado ka ba? Ang akala ko ba ayaw mo sa mga lugar na may dagat kasi natatakot ka sa lawak ng karagatan? Bakit parang bigla yatang nagbago ang ihip ng hangin? Wika ni Shirley habang napakakulay ng mata nito dahil sa kasiyahan na kanyang nararamdaman. Ramdam ni Shirley na unti-unti nang binabago ng kanyang asawa ang pagiging workaholic nito. Oo nga, ayaw ko sa dagat. Pero napagtanto ko na kahit saang lugar tayo pumunta, masaya basta kasama ko kayo. Ilang araw mo gustong pumunta doon? Pagtatanong pa ni Harry. Kahit magstay lang tayo doon ng 3 araw para makabalik ka na rin kagad sa trabaho mo. Sagot naman ni Shirley. Kumunot naman ang noo ni Harry. Ano ka ba, mahal? Magbabakasyon nga tayo doon kasi wala tayong iisipin na kahit na ano sa mundo. Huwag mo isipin yung trabaho ko. Ganito na lang. Pagkarating natin doon, tsaka natin pagdesisyonan kung ilang araw tayong mag-stay doon. Baka nga doon na tayo tumira eh. Pagbibiro ni Harry at nagtawanan silang dalawa na kung saan ay nakisali nga sa tawanan nila ang 3 taong gulang na si Peter. Yay! Pasyal tayo! Pasyal! Wika ng bata na lalo lamang nagbigay ng kawili-wiling atmosfera sa pagitan ng kanilang pamilya. Pero walang kamalay-malay ang lalaki sa isang malagim na trahedya na malapit ng maranasan ng kanyang masayang pamilya. Isang araw kasi bago ang kanilang flight papunta sa Hawaii, ay muli na namang nakatanggap ng tawag si Harry mula sa isang hindi niya kilalang numero. Ano, Harry? Napagdesisyonan mo na ba yung gusto mong gawin? Anong mas mahalaga sa'yo? Buhay ng pamilya mo o yung pinakamamahal mong negosyo? Pananakot ng kanyang kausap. Oo, kung sino ka man, nakapagdesisyon na ako. Hindi ko isusugal yung buhay ng pamilya ko para sa pera. Sige, sa'yo na yung operasyon sa syudad. Hindi na ako mangingialam dun. Wala na akong pakialam. Buong paninindigan na desisyon ni Harry. Ngunit hindi pa pala natatapos ang mga pananakot ng hindi niya kilalang lalaki sa kanya dahil tila ba hindi sapat ang pagtigil ni Harry ng operasyon niya sa syudad. Gusto rin ng lalaki na itigil na rin ni Harry ang natitira niya pang mga operasyon para siguradong wala na talaga siyang makakalaban sa negosyo. Hindi ko naman pwedeng gawin yan.
Alam mo naman na yung negosyo at operasyon ko sa syudad yung pinakamalakas. Pero kung ipapatigil ko pa yung natitira kong operasyon, wala nang kakainin yung pamilya ko. Sapat na yung pagtigil ko sa operasyon sa syudad. Panlalaban ni Harry. Ngunit tumawa lamang ang kausap niyang lalaki sa telepono. So, alam ko na kung ano ang gusto mong piliin. Alam ko na kung anong mas mahalaga sa'yo. So be it. Paalam, Harry. Mag-iingat kayo ng pamilya mo, ha? Pananakot pa nito bago ulit ibaba ang tawag. Ngayon nga ay hindi na mapakali si Harry. Ayaw niya nang ituloy ang pag-alis nila ng kanyang pamilya. Gusto niya nang magpakalayo-layo at ayaw niyang ilagay sa alanganin ang kanilang kapakanan. Pero siguradong madidismaya ang babaeng si Shirley kapag hindi na naman natuloy ang kanilang bakasyon. Kaya naman nag-isip pa siya ng ibang paraan. At sa araw nga ng kanilang paglipad ay may kasama silang 10 mga gwardya na hinire ng lalaki para protektahan ang kanyang buong pamilya. Mahal, bakit parang ang dami naman yata nating kasamang mga lalaki? Pagtatakang tanong ni Shirley habang pinapalibutan sila ng 10 mga kalalakihan. Hayaan mo mahal, pagdating natin dun sa Hawaii, hindi naman natin sila kasama sa loob ng pag-i-stayan nating hotel. Naka-standby lang sila para kahit saan tayo magpunta, ligtas tayo. Pagpapaliwanag ni Harry, napilit itinatago ang kanyang pangamba. Napakunot naman ang noon ni Shirley. Harry, aminin mo nga sa akin, may tinatago ka ba? Kung may problema ka, pwede mo namang sabihin sa akin eh. Hindi mo naman kailangang sarilinin lang yan. Maintindihan ko naman eh. Tanong ni Shirley habang nakapila sila na naghihintay na makapag-board sa eroplano. Ha? Wala akong problema, mahal. Gusto ko lang talagang ligtas tayo dahil ang layo-layo ng pupuntahan natin. Alam mo naman, 3 taong gulang pa lamang si Peter. Ayaw ko lang isugal yung kapakanan nyo. Aanhin natin yung pera kung may masama namang mangyayari sa atin, hindi ba? Kaya isipin mo na lang na investment yung mga guard na kasama natin. Investment sa ating kaligtasan. Pagpapatuloy ni Harry. Pero nang tuluyan na silang makasakay sa eroplano, ay talaga namang walang nagawa ang mga kalalakihan na kinuha ni Harry para iligtas sila sa napakadilim na kapahamakan na kanilang sasapitin. 1 oras kasi matapos nilang makalipad sa ere, ay bigla na lamang sumabog ang sinasakyan nilang eroplano na nagdulot para mag-crash ito sa dagat. Napuno ng sigawan ng loob ng eroplano habang nagmamakaawa ang lahat na mailigtas ang kanilang buhay. Mabilis naman na nilapitan ni Harry ang kanyang mag-ina. Niyakap ito ng mahigpit at nanalangin sa Diyos na sana ay mailigtas ang buhay ng kanyang mag-ina kahit na hindi na mailigtas pa ang buhay niya. O Diyos ko, huwag niyo po silang pababayaan. Huwag niyo pong pababayaan yung mag-ina ko. Pakiusap, Ama. Pagmamakaawa ni Harry habang mahigpit na nakayakap sa kanyang mag-ina. Samantala, may isa namang mangingisda sa karagatan sa Pilipinas, ang payapang namamangka. Umaasa na sana ay makakahuli siya ng maraming isda ngayon dahil sa loob ng 2 linggo ay talaga namang napakahina ng kanyang huli dahil na rin ito sa pang-aagaw ng teritoryo ng bansang China. Kaya naman mas maraming nahuhuli ang malalaking barko ng China kaysa sa mga simpleng mangingisda na katulad niya. At ang mangingisda nga na ito na nagngangalang Antonio ay medyo may pagkakahawig sa buhay ni Harry. Ngunit talaga namang magkabaliktad. Pareho kasi sila ni Harry na lumaki sa hirap. Pero para kay Antonio ay hindi nga siya nakatakas sa kanyang kahirapan. Mula bata siya ay pangingisda ng kinabubuhay ng kanyang tatay. At ngayon nga na siya na ang may sariling pamilya, pangingisda na rin ang nagsisilbi niyang kabuhayan. Pero tila ba mas mahirap ang sinusuong na problema ni Antonio kaysa sa kanyang tatay noon. Dati kasi ay sagana pa ang mga isda sa kanilang lugar. Napakaraming uri ng isda ang nabebenta nila sa palengke. Pero ngayon ay sortihan na nga lamang kung magkaroon siya ng 200 kita sa buong araw niyang pamamalaot. At ngayon ay desperado na si Antonio. May sakit kasi ang pangalawa niyang anak at kailangan nito ng gamutan. Pero ni simpleng gamot ay hindi nga sila makabili dahil na rin sa kakulangan nila sa pera. Kaya naman habang namamangka si Antonio, hindi niya maiwasan na pumikit at manalangin na sana ay magkaroon ng isang biyaya na darating sa kanyang bangka na pwedeng magpabago sa kanyang buhay. Alam niyang imposible ito,
Pero talaga namang kahit na anong posibilidad ay sapat na para sa lalaki. Diyos ko, sana po makagawa ko ng paraan para mailigtas ko yung buhay ng nanghihina kong anak. Sana kahit ako na lang yung may sakit. Sana kahit ganito yung trabaho ko, magawa ko yung makakaya ko para maibigay yung mga pangangailangan nila. Pagmamakaawa ni Antonio habang naghihintay na may mahuli ang kanyang lambat. Pero sa pagbukas ng kanyang mga mata ay isang biyaya pala sa ibang anyo ang darating sa kanyang buhay. Nakakita kasi siya ng isang umiiyak na bata habang nakasakay ito sa balsa at inaanod malapit sa kanyang bangka. Agad siyang nagpanik. Hindi niya alam kung ano ang gagawin niya at natatakot siya na baka may pating sa lugar na iyon. Kaya naman agad siyang nagsagwan papunta sa kinalalagyan ng batang nagpapalutang-lutang sa balsa. O Diyos ko, paano nagkaroon ng bata dito? Pag-aalalang wika ni Antonio habang mabilis siyang nagsasagwan sa direksyon ng bata. Hindi nga nagtagal ay agad na siyang nakalapit dito. Nakita niya na meron lamang kaunting galos ang bata at sa kabutihang palad ay buhay pa ito. Kung titignan ay tila ba nasa 2 oras na itong inaanod sa dagat at mabuti na lamang ay naroroon si Antonio. Dahil sa lugar na iyon ay halos walang dumadaan na barko o mga bangka at siguradong kung may dadaan na barko ay hindi nito mapapansin ng bata at maaaring masagasaan pa ng mga barko ang musmus. O Diyos ko, buti na lang ako ang nakakita sa iyo, wika ni Antonio habang dahan-dahan na inaaangat ang bata mula sa balsa. Pero napansin niya na ang balsa na kinalalagyan ng bata ay kapiraso ng isang eroplano. Kaya naman nagtaka ang lalaki. Paano kang nakaligtas? Kung sumaboy yung sinasakyan mong eroplano, papaano ka pa nabuhay? Wika ni Antonio habang tinitignan ang kalagayan ng bata. Walang kamali-malay si Antonio na ang batang hawak-hawak niya ay si Peter, anak ng isang maimpluwensyang negosyante. Patuloy lamang sa pag-iyak si Peter. At ginawa naman ni Antonio ang lahat ng kanyang makakaya para mapatahan ng bata. Pero kahit na wala pa siyang nahuli sa araw na iyon, mas pinauna niya ang kalagayan ng bata at bumalik siya sa dalampasigan upang mapatignan sa klinik kung ano ang kalagayan ng batang ito. Agad niyang pinaliwanag sa doktor ang nangyari kung papaanong nakita niya ang bata na inaanod lamang sa dagat. Pero tila ba unti-unting masasagot ang kanilang katanungan nang bigla kasing mag-flash sa balita sa kanilang telebisyon ang tungkol sa pagsabog ng isang eroplano malapit sa lugar kung saan nakita ni Antonio ang batang inaanod sa dagat. O Diyos ko, buti nakaligtas siya sa pagsabog, wika ni Antonio habang nakatuon ang kanyang paningin sa telebisyon sa kanilang harapan. Maswerte ang batang ito at ito lang yung natamo niyang sugat. Siguradong pinoprotektahan siya ng mga magulang niya. Saad naman ng doktor habang tinitignan at ine-inspeksyon ng katawan ng bata. Wala namang tigil sa pag-iyak si Peter habang tinatawag ang pangalan ng kanyang mga magulang. Mama! Daddy! Nasaan kayo, Mama? Daddy! Wika ng bata. Nahalata sa boses nito ang pagkatroma na kanyang nararamdaman. Ginawa naman ni Antonio ang lahat para mapatahan ng bata. Gamit ang kulubot niyang mga kamay na punong-puno nga ng kalyo. Dahil sa magdamag niyang pangingisda at pagkabilad sa araw, niyakap niya ang bata. Pilit itong pinatahan at tiniyak ang bata na magiging maayos din ang lahat. Huwag kang mag-alala, mahanap natin yung magulang mo. Pupunta sila dito, kukunin ka nila. Gagawin natin ang lahat para muli kayo magkita, okay? Tahan na, huwag ka nang umiyak, wika ni Antonio habang hinihimas ang buhok ng bata. Gumana naman ang kanyang pagpapagaan ng kalooban dito. Tuluyang tumahimik ang bata at nakatulog dahil na rin sa pagod nito sa maghapon niyang pag-iyak. Habang si Antonio naman ay nanlalaki pa rin ang mga mata habang nakatitig sa balita na kung saan sinasabi na nga sa balita na umabot na sa 5 katao ang tinatayang namatay dahil sa pagbagsak ng eroplano. Napatingin na lamang sa taas si Antonio habang taimtim na nananalangin na sana ay hindi nadamay ang magulang ng batang ito sa mga taong namatay sa aksidente. Buong gabi ay inalagaan ni Antonio ang bata. Inuwi niya ito sa kanilang munting tahanan at doon ay pinatulog. Wala man silang makain pero gumawa ng paraan si Antonio upang maibigay ang pangangailangan ng
Natotromang bata na si Peter. Pilit siyang nangutang sa mga tindahan at pinakain si Peter ng sardinas. Kasama silang nagsalo-salo ng kanyang asawa at 3 mga anak. Naguguluhan man sa mga nangyayari, kumain naman si Peter dahil nakaramdam siya ng pagiging komportable sa presensya ng pamilyang kumupkup sa kanya. Kinabukasan ay maagang naghanda ang lalaking si Antonio para bumalik sa dalampasigan at magtrabaho. Sinama niya na rin ang batang si Peter. Nang sa gayon ay nagbabaka sakali sila na baka ay makita rin nila ang mga magulang ng bata na inaanod at nakasakay sa balsa, katulad sa kung ano ang nangyari kay Peter. Pero bago pa man sila makalayo, ay merong isang pamilyar na mamuka na kanilang nakasalubong malapit sa dalampasigan. Biglang bumaba si Peter mula sa pagkakabuhat ni Antonio sa kanya at tumakbo papunta sa 2 tao na ito. Sumigaw ang bata ng mga katagang, "Mama! Papa!" Nanlaki naman ang mga mata ni Antonio nang makita niyang buhay pa ang mga magulang ni Peter. Hindi siya makapaniwala sa milagrong nangyari sa pamilyang ito. Napatingin siya sa taas at muling nagpasalamat. Salamat. Salamat po, buhay sila," wika ni Antonio. Dahan-dahan naman siyang lumapit sa mag-asawang si Shirley at Harry. "Ikaw ba yung nagligtas sa anak ko?" wika ni Harry sa kanya. Napakamot naman sa ulo si Antonio at tumango. Napaluhod si Harry sa harapan niya. "Salamat! Salamat ng marami!" wika ni Harry habang hinahawakan ang kamay ng mangingisda. "Hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan. Napakalaking tulong mo, isa kang anghel. Kung hindi dahil sa iyo, hindi namin makikita yung anak ko ngayon. Marami po talagang salamat sa inyo," wika ng lalaki. Habang si Shirley naman na buhat-buhat si Peter, ay halos mapaluhod rin at umiyak na punong-puno ng pagpapasalamat sa mangingisda. Agad namang inimbitahan ni Antonio sa kanilang munting tahanan ang buong pamilya upang ipakilala rin ito sa kanyang asawa at sa anak niyang may sakit. Lubos na nahabag ang mag-asawang si Shirley at Harry nang makita niya ang kalunos-lunos na sitwasyon ng pamilya ng lalaking nagligtas sa buhay ng kanilang anak. Kaya naman, bilang pagpapasalamat kay Antonio, nangako si Harry na tutulungan niyang makapagpagamot ang pangalawang anak ni Antonio na mayroong karamdaman. Pero hindi lamang doon natatapos ang lahat. Nangako rin kasi si Harry na tutulungan niya si Antonio na makapagsimula ng isang munting negosyo. "Sigurado po ba kayo? Handa niyo pong gawin yun para sa akin?" Hindi makapaniwalang tugon ni Antonio nang ibalita ni Harry ang kanilang desisyon. "Oo naman. Napakalaki ng ginawa mong pagbabago sa buhay namin. Napakarami kong napagtanto dahil sa nangyaring to. At wala nang halaga sa akin yung pera. Gagawin ko ang lahat para mabalik yung kabutihang ginawa mo sa amin," sagot ni Harry. Pero hindi naman maiwasang tanungin ni Antonio kung papaanong nakaligtas ang batang si Peter at silang mag-asawa at kung bakit ang eroplano pa talaga nila ang sumabog. Napayuko naman si Harry. "Kasalanan kong lahat to. Kasalanan ko," wika ng lalaki. "Anong ibig mong sabihin kasalanan mo?" pagtatakang tanong ni Antonio. "Shirley, pasensya ka na at meron nga akong tinatago sa'yo. Tinatakot ako ng kalaban ko sa negosyo. Pero hindi ko alam na kaya niyang gawin ang bagay na to. Sinugal ko ang buhay ng pamilya ko. Para sa reputasyon na inaalagaan ko. Hindi ko alam kung may mukha pa akong maiharap sa inyo, Shirley. Patawarin niyo ako." Saad ni Harry na durog ang puso. Wala namang maisagot si Shirley, kundi ay niyakap niya na lamang ang kanyang asawa. "Huwag kang mag-alala, hindi tayo pinabayaan ng Diyos. Buhay tayo ngayon at buo ang ating pamilya," saad ng babae. Muli namang nagtanong si Antonio. "Kilala na po ba yung suspect ng pagpapasabog ng eroplano?" tanong ng lalaki. Sumagot at tumango naman si Harry. "Tinutugis na siya ngayon ng kapulisan. Hindi naman mahirap hanapin dahil maraming CCTV sa airport at kitang-kita ang operasyon na ginawa ng mga sindikatong kinontrata niya. Ipagpapasa Diyos ko na lang na sana mahuli na siya kagad at hindi na siya makapansala pa ng buhay ng ibang mga tao," sagot ni Harry. "Pero sa ngayon, Antonio, unahin muna natin yung pamilya mo. Mahirap yung nangyari sa amin pero kung hindi dahil sa'yo,
hindi na sana mabobuo at sasaya muli yung pamilya namin. Dagdag pa nito, nailigtas ko lang yung buhay ng mag-ina ko. Dahil naniniwala akong may Diyos na pumoprotekta sa amin. Yung bumagsak yung eroplano, hindi ko maintindihan pero kaunting galos lang yung natamo namin. At sa kasamang palad nahiwalay sa amin si Peter. Pero nakita kong nakakapit siya sa isang parte ng eroplano. At yun ang dahilan kung bakit mo siya nakitang nagpapalutang-lutang sa dagat. Kami naman ng asawa ko ay agad kaming nakapagsuot ng life vest. Mabilis din namang dumating yung rescue mula sa bansang Pilipinas. Kaya agad kaming nakaalis doon sa pinangyarihan ng aksidente. At agad naming hinahanap kung nasan nga ba yung anak namin. Maraming salamat at ikaw ang nakatagpo sa kanya. Buong pagpapaliwanag ni Harry. Katulad ng kanyang pinangako ay binilhan niya ng ilang mga bangka si Antonio na kung saan ay binigyan at pinagkalooban niya rin ng mga isda ng mas magaganda pang mga equipment. Binigyan niya ito ng demaki ng mga bangka na pwede niyang iparenta sa iba para pagkakitaan niya rin at mga equipment na mas magpapadali para sa kanyang panguhuli ng mga isda. Bukod sa pagpapagamot sa kanyang pangalawang anak ay si Harry na nga rin ang sumagot sa pagpapaaral ng lahat ng mga tatlong anak ni Antonio. Talaga namang nagsilbing biyaya sa buhay ng isa't isa ang kabutihan na pinakita nila sa kani-kanilang mga pamilya. Dahil ang hinihiling lamang ni Antonio na sana ay may paggamot niya ang kanyang anak ay dinagdagan pa ng Diyos. Na bukod sa mapapagamot na ang bata ay meron pa siyang negosyo at sigurado na rin ang pag-aaral ng tatlo niyang mga anak. At para naman sa parte ng pamilya ni Harry, napagtanto ni Harry kung gaanong walang kabuluhan ng mga material na bagay sa mundo. Kaya naman, pinatigil niya na ang ilang mga operasyon ng kanyang negosyo at sa halip ay tinira niya na lamang ang maliliit na mga pabrika upang sa gayon ay mas marami na siyang oras na maigugugol sa kanyang pamilya at napagtanto niya na ito ang kanyang tunay na kayamanan. Kaya naman kung nagustuhan mo ang istorya natin ngayon ay huwag mo namang kalimutang mag-like. Pindutin mo na rin ang subscribe button para lagi pa tayo at araw-araw makagawa ng ganito kagagandang mga istorya sa mga susunod pang mga araw.